Isa pong 63 taong gulang na balo o na byuda na si alias Nanay Rosie, may problema po sa kanyang pag-ibig housing loan. Malapit na raw pong masawatan ng pag-ibig, 716,000 pesos. Ano raw ang kanyang gagawin? Napabayaan ng monthly amortization na 7,159. Mingi po siya ng ayuda kung ito raw ay mai-restructure pa. Dahil ito na lang po ang tanging naiwan ng kanyang asawa, Sus Maria Joseph, sa kanya na bahay. So, bukod sa tirahan niya na ay may sentimental value pa. Mamaya ho, Nanay Rosie, tayo ho idudulog din sa pag-ibig. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Attorney Florencio Len Galang Jr., Officer in Charge, Public Relations and Information Services ng Pag-ibig. Magandang umaga po, Officer in Charge Florencio Galang, sir. Magandang umaga, Sir Erwin. Magandang umaga sa iyo mga tagapakinig. Ay, nako sir, kami ho'y nagpapasalamat, wala pa man. Ilalapit lamang po ang namin ng tulong itong si Nanay Rosie. Ito ay hindi na ho siya nagpapakilala, nahihiya po siya, so alias na lang gagamitin natin. She is 63 years old, byuda po siya. Ang tanging naiwala ng kanyang asawa sa kanya, itong isang maliit na bahay sa Pag-ibig, na niloan nila sa Pag-ibig. Malapit na pong ma-foreclose ang kanilang bahay dahil 716,000 po. Napabayaan yung monthly amortization. Wala naman ho kasing trabaho si Nanay Rosita. Ngayon po retired na. Well, nagpa-part-time magturo. Ano po kaya maitutulong natin dito, sir, para hindi marimata? Ito na lang po ang tirahan ni Nanay Rosie, sir. Sir Erwin, no, ay nais natin ipayo kay Inang Rosie. Opo. Makipag-ugnayan po siguro sa ating tanggapan. Kaagad. Upang sa gano'n, no? Upang sa gano'n ay, although hindi ko po alam kung siya ay nakapag-ugnayan na before, but in based on our records po ay naipadalhan po namin siya ng notices, ano? Opo. Kung ano po ang dapat gawin, subalit up to now, hindi pa po nagkakaroon ng any development so far. Mukhang wala po siyang pera, sir. Sa totoo lang, pagka part-time na lang po siya nagtatrabaho ngayon. So, hindi niya po kaya yung monthly amortization na 7,159, sir. Mag-isa na lang po siya kasi sa buhay, sir. Kasi kung minsan, may maaari po naman, kung halimbawa, wala po ba siyang anak na... Ayan. Hindi ko po na kuan. Pwede ba ma-restructure itong loan niya, sir? Definitely, kaya nga po, yan po ang ating mga sinasuggest na kung siya makipag-ugnayan with us, Opo. maaari po siya bigyan ng option. Ayun. Sige po. Ganito po ang gagawin natin. Sir Florencio, kagad po after ng program ko, makikipag-ugnayan po ako sa kanya at sasabihin ko, saan po siya pwedeng pumunta at sino po dapat kausapin niya? Ganito po, kung yan po, ang account niya ay nasa foreclosure, Opo. ang puntahan po niya yung ating manager for foreclosure, si Miss Marlene Medina. Marlene Medina, saan po yung tanggapan? Nasa 14th floor po. Opo. Ang dapat po natin is sa Jet Building. Jet Building. Jet Building, yan po sa Show Boulevard po. Sa Shaw Boulevard. Opo, magkakapit bahay tayo dito. Mandaluyong, ano po? Sa 14th floor po, yung foreclosure department po lang. Anong? Sasabihan na po natin si Miss Marlene. Opo, Medina. Expect niya, may pupunta si Ali Ross. Anong number po nitong building nyo? Saan po dyan sa show? Medyo mahaba-haba po ang show, sir. Siguro po, sir, if I really cannot recall the exact address. After this interview, sir, kung pwedeng tawagan ako ni Kenneth para mag-interview. Sige po. Nako, sobrang daming salamat po, Sir Florencio Galang Jr., sir. Thank you po. Opo. Opo. Mga bahay. Opo, opo. The last record na lang po talaga yung foreclosure. Alright. Wala ang pag-asa. Alright, maraming salamat po muli, Sir Florencio Galang Jr. Thank you po. Bueno, Nanay Rosie. Mamaya, Ivy. Kontakin mo ito si Nanay Rosie. O baka nagtuturo ito ngayon, nagpa-part-time. At sabi mo, pumunta doon sa 14th floor, hanapin si Marlene Medina. Alright?